Energy, kamusta ang energy ninyo? Nagbabalik tayo sa programang hatid sa atin ng Department of Energy, Basta Enerhiya. Sagot kita, Miss Jasmine, dalawang kwento ng mga ka-energy natin ang ating napanood. Marami siguro sa ating mga manonoodin ang napaisip na mag-convert sa solar power. Pero baka meron pa silang mga katanungan. Correct, Director. Baka naman may gusto pa silang mabigyan linaw para masolidify ang idea nila na mag-solar power na. Kaya naman, handa ka na bang sagutin ang ilan sa mga tanong na yan? Handang-handa na, Miss Jasmine. Okay. So ito na, diskusyon na natin ito sa nakaraang season. No? Pero gusto ko sanang tanungin ulit para sa mga hindi pa masyadong malinaw ang kanilang konsepto. Ano ba yung mga benefits ng pagkakaroon ng isang solar-powered home? Siguro ang ating palaging pinapaalala sa ating mga ka-energy ay yung pagtitipid. Pag tayo ay gumamit ng mga solar panels, tayo na yung nagpo-produce ng ating sariling kuryente, nababawasan yung ating kinukuha sa ating grid. Natututo rin tayong mag-manage ng ating konsumo. Pangalawa, nakakatulong to sa ating energy security. Dahil hindi na natin kailangan mang-angkat ng panggatong sa pangkalahatan. Pag panahon rin ng brownout, meron kang maaasahang pagkukuhanan ng kuryente. Kapag dilagyan ito ng energy storage, ilan lang yan, Miss Jasmine at mga ka-energy, sa mga benepisyo kapag ka tayo lumipat at gumamit ng solar energy. At mahalaga rin itong isipin, meron rin tayong cost savings. Depende sa laki ng ating i-install per kilowatt hour. Maaaring makalahati o ma-zero ang ating bill kung tayo ay magiging bahagi ng tinatawag nating net metering program. So ilan lang to, Miss Jasmine at ating mga ka-energy na mga benepisyo kapag kayo naglagay ng solar sa ating mga kabahayan. So, lagyan natin ng comparison, yung electric bill savings per kilowatt hour bago at after panels. Siguro ang pinakamadali natin, tulad nga ng mga kwentong napanood natin kanina, depende sa ating utility, depende sa laki ng ating ini-install. Kung tayo halimbawa maglalagay ng isang 2 kilowatt peak na solar system sa ating mga bubong, kung ating binabayaran ay nasa 3,000, maaari itong bumaba ng kalahati. So, mga 1,500. Again, ang pinakamahalaga dito, Miss Jasmine at ating mga ka-energy, ay titignan natin yung tamang i-install. Hindi natin i-encourage yung sobra-sobra, kasi ang payback period, tulad ng nabanggit pa natin mula sa season 1, ay nakabatay dun sa ating konsumo. So, matching tayo. Para gabayan ng ating mga ka-energy, meron tayong tinatawag na Solar PV Registry. Makikita ito sa DOE website kung saan nag-accredit tayo ng mga solar PV installers na sumusunod sa specifications, sa kalidad, at meron kang after service. Kung wala naman rin dito sa mga lokasyon nyo, maaari rin makipag-ugnayan sa ating Philippine Solar Power Alliance. Papakita natin ang kanilang link sa pagdulo ng ating episode, Ms. Jasmine. Director Patrick, ano naman yung pagkakaiba ng net metering sa off-grid? So yung nating net metering ay yung programa kung saan kumukontrata ka sa yung distribution utility or electric cooperative, Ms. Jasmine. Nagbebenta ka ng hindi mo ginagamit na kuryente pag nagge-generate yung iyong solar panels. Yung tinatawag naman nating off-grid is kung hindi ka na completely nakakonekta sa ating distribution utility or electric cooperative. Maaari mo itong nagagawa dahil bukod sa solar panels, naglagay ka rin ng energy storage or baterya. Pagdating sa solar infrastructure, lalo na sa mga kabahayan, meron bang plano ang gobyerno? So ang plano ng ating mga pamahalaan tulad nung na-feature na natin nung season 1, palawig na PV sa bahay. Meron tayong mga financing na ginagawa, mapa Land Bank Pang, mapa GSIS man, mapa SSS, mapa Pag-ibig. Pero bukod dito, pinapatami rin natin ang instalasyon ng ating mga solar or renewable energy sa ilalim ng tinatawag nating Green Energy Auction Program, Ms. Jasmine at mga ka-energy. Bukod dito, sa ating pamahalaan, sa ilalim po ng ating Government Energy Management Program or GEMP, nagkaroon po ng resolusyon number 8 noong 2024 po, na lahat ng pamahalaan sa loob po ng 3 taon mula ng inisyu, dapat na-assess na at lalagyan rin ng mga solar PV panels. So ilan lamang ito sa mga programang layo ng pamahalaan para mas dumami pa ang gagamit ng renewable energy dito sa ating bansa. And speaking of plans, ang tanong naman na gusto ng marami, meron ba kasamang subsidy or perks itong paggamit ng solar?
Sa kabutihang palad, tulad ng nabanggit ko, Miss Jasmine at mga ka-energy, meron na tayong mga low financing options gamit ang ating mga government financial institutions, tulad nga ng Pag-ibig, SSS, GSIS. Pero bukod dito, ang ating inaasahang programa pagdating sa mga negosyo, maaari itong mag-qualify sa mga fiscal incentives, Miss Jasmine. Maaari lang bisitahin yung ating mga binalangkas na polisiya sa DOE website, sa doe.gov.ph. Ito ba, Director, ngayon na pag-uusapan natin lagi ang mga renewable energy, handa na ba ang mga Pilipino pagdating sa pag-embrace ng mga EVs and solar power? Nakita naman natin ng ating mga kababayan pagka binigyan natin ng dapat na impormasyon, nagsishift naman siya. Kung babalikan natin yung ating episode, Basta may tipid, no? Basta may tipid. Yun nga lang, sa simula, medyo may upfront cost talaga tayo, Miss Jasmine, mga ka-energy. Pero pag nag-invest tayo, nababayaran rin niya, Miss Jasmine. Bati nga sa ating mga nakikitang experience ng ating mga kababayan, 5 hanggang 7 taon yung nagastos natin, bawi na. So parang libre na yung napoproduce na kuryente, lalo na doon sa mga solar PVs natin, Miss Jasmine. Kapag ka nag-energy storage tayo, mas sumahaba ng konti, almost 10 years. Pero ang bottom line, makikita nyo na kapag ka nag-switch kayo sa electric vehicles or gumamit tayo ng solar at renewable energy, talagang mas bentahe ito. Dahil sa ginastos nyo, nakatipid kayo, nakatulong pa kayo sa ating environment. O ito naman, Director, paano kung gusto ko na kumbinsin ako na, sige, magpapalagay na ako ng solar panel sa bahay ko kasi yun nga, mas nakakatipid. Pero kung maghahanap ako ng pwedeng supplier nito, paano ko malalaman kung legit ba itong supplier, legit ba yung nilagay dito? Paano ko mapoprotektahan against fakes? Okay. Ang ginagawa naman natin dito sa Miss Jasmine, sa mga ka-energy natin, meron nga tayong tinatawag na Solar PV Registry. Available po ito sa ating DOE website. Bisitahin lang po natin to. Bukod pa dito, meron rin tayong link sa mga Philippine Power Solar Alliance. Ito nga ang bahagi ng ating programa na yung mga ini-install sa ating mga ka-energy at mga kabahayan nila ay kalidad at as importante, may after-sales service pa, Miss Jasmine. Okay. Naku, thank you so much, Director Patrick, for being our source of information about solar energy. Talagang nabigyan natin ng linaw ang mga naiwang katanungan tungkol sa ating mga topic ngayong episode na ito. Walang anuman, Miss Jasmine. Pero syempre, di pa tayo magtatapos sa episode 1 pa lang tayo. Sa ating season 2, Yes. Talagang masaya ang puso ko na makasama pa rin ng ating mga ka-energy sa makabuluhang kwentuhan. Yes, nagpapasalamat din kami at ako, Director, sa pagkakataong makatrabaho ka ulit at ang Department of Energy. Kaya naman, mga ka-energy, patuloy lang kayong tumutok sa programang hindi lang full of energy. Marami ring hatid na kaalaman tungkol sa usapang energy. At mapapanood nyo ang episode na ito sa mga sumusunod sa All TV News PH, sa Facebook at YouTube. Hanggang sa muli, ako po si Jasmine Romero. At ako naman po si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya, Sagot Kita!